Are you ready? Yo, bago tayo magsimula magpaka-technical, gaan-gaanan muna natin yung explanation. Kasi isa to sa mga topic na nalilito ako nung nag-aaral pa lang ako. Okay? Bago tayo magsimula, tanungin kita, anong maiisip mo pag nakakita ka ng pulis na ganyan, nakasaludo? Mm, paano, tama, parang respeto, pagbibigay ng galang. Tama? Pag nakita ka naman ng mga naka-face mask, well, more likely, nagtatrabaho yan sa ospital. Although, marami nang nagpe-face mask ngayon, pero sa totoo lang, pag nakita ka naka-face mask, ayun ang una mong may isip. Baka nasa ospital, baka nurse. Kasi actually, ginawa nga yan para sa kanila eh. Tama? Eh sa daan naman, pag nakakita ka ng color red na sign, or kahit saan man sa parte ng mundo, di ba ang iniisip mo, danger, kailangan mong huminto, stop, tama? Yung mga ganong mga bagay, ang dami na agad explanation. Bakit? Kasi, yun yung pinaka-rules na ginagawa natin. Or sa mas mabigat na term, tinatawag yon protocol. For example, yung sa police. Di ba yung police, pag may high-ranking official or mas mataas sa kanila nung rango, tas hindi ka sumaludo, pagdi-disrespect yon. Bakit? Kasi, protocol sa kanila or rule sa kanila na magbibigay ka ng galang in terms of salute. Tama? Wala yung mga nurse. Pag naka-face mask sila, usually nasa premises pa rin sila ng hospital or clinics, especially yung mga nandun sa mga operation, kailangan mag-face mask. Kasi kung wala kang face mask, baka ma-infect yung mga, maka-infect ka, ma-infect ka or maka-infect ka dun sa mga tao dun. Kaya papagalitan ka pag wala kang face mask. Protocol yon. For example, yung isa pa, color red sa traffic light. 'Di ba pag lumagpas ka, umandar ka pa rin pag red na, hinuhuli ka. Ang MMDA o LTO dito sa Pilipinas. Bakit? Kasi ibig sabihin nun, pag red, huminto ka. Ano ibig sabihin nun? Rule yon or tinatawag na protocol. So, sa madaling salita, ang protocol is set of rules. Okay? Naiintindi. Ngayon, sa mga computer, kailangan din natin ng protocol. Ha? Para saan yun, boss? Kasi, ito yung rules na sinusunod ng mga computer para makapag-communicate sa isa't isa. Tandaan mo, itong mga computer na to, makina pa rin to. Bakal lang to. Hindi to katulad ng mga tao na may free will. Okay? So, gagamitan sila ng mga protocol para alam ng isang computer na, yan pala yung gusto mong gawin. Boss, ito pala yung dapat kong gawin. Kasi, ito yung ginamit mong protocol. Ito yung ginamit mong rules. Okay? Pag-aanin pa natin, dagdagan pa natin ng example. Parang may dalawang taong nag-uusap yan. For example, computer A, hello, may data ako. Si computer B naman, sige, isend mo. Yung communication ng dalawang computer na yan. Saan pumapasok yung protocols or rules? Okay? Papasok siya kung paano sila magsasalita o mag-uusap. Ano pa? Kung paano sila magpapadala. Ano pa? Kung paano sila tatanggap. Depende yon kung anong protocol yung gagamitin nila. Naiintindihan mo? Ibig sabihin, depende kung anong rules yung gagawin ng computer mo. Kaya nga siya protocols. So, boss, ibig sabihin, para makapag-usap yung mga computer, kailangan silang gumamit ng protocols. Tama. Eksakto. Yun talaga yun. E di ibig sabihin, para maintindihan ko sila, maintindihan ko ang mga computers, kailangan kong aralin yung buong protocols. Marami yun, boss, Actually, talagang marami yun, pare. Hindi mo matatapos yun. Kasi, di lang yun marami. From time to time, padagdag pa ng padagdag yun, no? Hindi, malabo yun, no? So, paano natin maiintindihan tong mga protocols na to? Meron kasi tawag ng mga common network protocols. Ibig sabihin ng common network protocols, itong mga protocols na to, dapat alam mo. Okay? Especially nandito ka sa networking side ng IT. Ito lang muna yung dapat mong
tandaan. Ngayon, kung meron ka pang kailangan tandaan ng mga ibang protocols, depende na yun sa specialization o kung ano mong gusto mong pag-aralan. Kunwari, after nito mga basic o common network protocols na to, kailangan mong gusto mong maging magaling na parang magaling na network engineer pa. So, mag-aaral ka ng mga routing protocols. Marami pa yon. Gets mo? Redundancy protocols, mga ganon. Marami pa yon. Pero, tsaka na yon, no? Pag gumawa na ako ng video about configuration. Itong mga common network protocols, ito muna yung unahin mo. Dapat matandaan mo to. Konti lang naman to, 10 lang to. Okay? Nilagay ko na dito yung alam ko sa sarili ko na ginagamit siya araw-araw at saka mga kumpanya na hindi siya nawawala. Okay? Gumawa ako ng mga chart para mas madali mo maintindihan. Merong protocol dito, tas simpleng meaning lang, tapos kung para saan ginagamit. Umpisa na natin. Unang protocol, TCP/IP. Malamang sa malamang narinig mo na yan. Ano ba kasing meaning yan? Ito yung main communication rules. Ha? Ano ibig sabihin ng main communication rules? Dagdagan ko pa definition kung para saan ito ginagamit para mas maintindihan mo. Para makapag-communicate ang devices sa network or internet. Ibig sabihin, itong protocol na to, ito yung unang-unang kailangan mo. Okay? Di ba sinabi ko may 10 na akong ginawa na common network protocols. Bago mo magamit yung SHAM, kailangan meron ka munang TCP/IP. Kasi siya yung main rules. Hindi po pwedeng gagamitin mo yung SHAM, wala ka naman TCP/IP. Naiintindihan mo ako? Ito yung pinaka-base mo. Kaya ako nilagay yan na main communication rules. Para makapag-communicate sa mga devices, kahit local area man lang yan, or LAN yan, or internet, kailangan mo to. Okay? Huwag kang mag-alala, gagawa ko ng specific video para dyan, para mas maintindihan mo. Okay? But for now, tandaan mo muna na ganyan lang yan. Susunod, HTTP. Malamang narinig mo na to. Ano ba to? Website Communication. Ibig sabihin, mag-a-access ka ng website. Ibig sabihin, mag-i-internet ka. Ito yung protocol na ginagamit pag gusto mong umaccess sa internet. Boss, medyo nalito ako. Kasi sabi mo yung TCP/IP pang internet. Tapos ngayon, yung HTTP pang internet din. Hindi, ganito yan. Diba sabi ko, yung TCP/IP main communication rules. Now, hindi ka pwedeng dumiretso na mag-HTTP ka para mag-internet ka, tas wala kang TCP/IP. Gets mo? Kailangan mo muna, yung computer mo, may TCP/IP muna siya, tas tsaka siya gagamit ng HTTP para makapag-internet. Naiintindihan mo? Kasi nga, yung TCP/IP, yun yung main. Okay? Mas okay ba? Mas naiintindihan mo ba? Yung HTTP, specific protocol na to para sa internet. Okay? Yung TCP, yun yung basis. Yung base. Gets? Yan yung base. Kailangan yan. Okay? Again, gagawa ko ng mga video niyan, ng mga protocol na para mas maintindihan mo mas malalim. Moving forward, susunod natin protocol, HTTPS. Ibig sabihin yan, secured na HTTP. Para mas encrypted, mas secure ka sa mga website connection mo o pag uma-access ka ng internet. Kasi maraming hackers. Okay? Susunod, DNS. Name to IP Translator. Ibig sabihin, yung google.com na tinatype natin, ginagawa niyang IP address. Kasi yung mga computer, IP address lang o numbers lang yung naiintindihan nun. And para sa ating mga tao, ang hirap nating tandaan yung mga numbers. So, lalo na pag sobrang dami. Mas madali nating tandaan yung google.com. Tama? Kasi nga, tandaan mo 12340953503 Natanda mo? Hirap, di ba? Pero yun kasi yung natatandaan or nagagamit ng mga computer, mas alam nila yung numbers. Hindi sila nakakaintindi ng word. But using DNS, yung tao mas naiintindihan yung word, tas yung computer mas naiintindihan nila yung numbers. Pag gumamit ka ng DNS, tinatranslate niya. Kaya nilagay ko name to IP translator. Okay? Susunod, DHCP. Ito naman yung automatic na pagbibigay ng IP address.
Meron na akong specific na video niyan. Panoorin mo na lang. At ganun din yung mga gagawin ko sa mga ibang protocol. FTP, yung susunod natin protocol. File transfer. Para mag-send at receive ng files. May mga bago pa lang na nag-aaral na nalilito rito. File transfer. Anong pinagkaiba na ito sa mga USB? Yung mga flash drive. Yung USB kasi, tsaka yung flash drive, physical na device yun na tinusok mo sa computer mo. Tapos nag-copy-paste ka, tapos sinugot mo, hawak-hawak mo siya. Tama? Yung FTP na pinag-uusapan natin dito, nagta-transfer ka ng files, hindi gamit yung USB. Nagta-transfer ka ng files, dinadaan mo sa network. So, walang USB kailangan. Okay? Ang protocol na ginagamit doon, FTP. Malinaw? Sunod, SMTP. Sending email. Para makapagpadala ng email. Ito yung protocol every time na nagsisend ka ng email. For example, may Gmail ka, Outlook, Yahoo, Yahoo Mail. Every time na yung computer mo nagsisend ng email, ito yung protocol na ginagamit, SMTP. Malinaw? Pag-send ng email yan. Kung meron tayong pang send, meron tayong pang receive, which is yan yung POP3 or IMAP. Para tumanggap at mag-access ng mga emails. Okay? For example, nagbukas ka ng Gmail mo. Tapos, nirefresh mo yung inbox. Di ba, unti-unti pumapasok yung mga emails mo doon? Yung protocol na ginagamit doon para ma-receive mo yung email na yon, POP3 or IMAP yun. Okay? Gagawa na lang tayo ng separate video. SSH. Malamang narinig mo na yan. Ito yung Secure Remote Access. Para makapasok at makapag-manage ng remotely sa computer o server na gusto mo. Tapos secure pa. Boss, ito ba yung sa TeamViewer, sa Anydesk? Hindi. Yung SSH kasi, ito yung CLI. Command line to, parang Linux type na ganun, kulay itim lang makikita mo. Unlike yung mga TeamViewer, Anydesk, nakikita mo picture, buong desktop, tama? So boss, ibang protocol yung ginagamit nila. Mismo, meron sila dinevelop na protocol na pang kanila. Okay? Itong SSH na to, ito yung common, ito yung standard. Magagamit mo to sa mga networking device, sa mga computers, pwede to kasi naka-CLA lang to. Okay? Yung sa mga TeamViewer, Anydesk, ibang ano yun, kumpanya kasi yun. Nag-develop sila ng protocol nila. So boss, kailangan pang pag-aralan yung protocol na yun. Depende sa'yo. Siguro kung makapasok ka sa trabaho about TeamViewer o yun yung kumpanya, no? Kailangan mo pag-aralan yung protocol na yun. Pero, since kailangan mo munang pag-aralan tong SSH kasi ito yung pinaka-basis mo sa lahat. Again, sabi ko nga, ito yung common, no? Mas lilinawan ko na lang explanation yan pag dumating na tayo sa paggawa ng separate video about sa SSH. Lastly, na kailangan mong tandaan na common network protocols is ICMP. Ano yung ICMP? Ito yung network testing messages. Ginagamit na ping para i-check kung reachable yung isang device. Maririnig mo to at lagi mo tong magagamit. Protocol to pang test or mas kilala to sa ping. Narinig mo na ba? Nagpiping naman Gumagana yan. Etong protocol na yan. Okay? Again, screenshot mo to, tandaan mo to, kailangan alam mo to. Hindi pa pwedeng madalhin dahilan. Pinatali ko na sa'yo, tinagalog ko na nga. Tandaan mo na lang, no? Gawin mo yung part mo. Kailangan mo itong tandaan. Okay? Kanina ko pa pinipilit sa'yo. Bakit? Ba't kailangan mo itong i-memorize? Think of it like learning basic vocabulary in a language. Kapag alam mo ang mga protocol na lalo na yung mga sinend ko sa'yo kanina, mas mabilis mong maiintindihan kung ano nangyayari dun sa computer network mo. Okay? Bibigyan kita ng example para mas maintindihan mo. For example, yan, commonly yan. Can't reach this page. Hindi gumagana yung website. Diba? Ano gagawin mo yan? Tawagan mo agad si Converge. Sisihin mo na siya agad. Labo-labo na. Diba? Parang ang gulo na niyan. Di ba? Agigits mo ako, nanghuhula ka na lang eh. Tingnan mo kung paano natin gagamitin yung mga protocols, ha? Paano kung alam mo yung protocols, pwede ka mag-troubleshoot about this.
For example, baka DNS problem. Kita mo, DNS protocol. Baka kasi hindi mahanap yung website. Ba, hindi naka-registered. Si DNS. Pwedeng DHCP problem. Baka naman yung PC mo, wala palang IP address. O nagko-conflict yung IP address. Ay, hindi talaga makapag-communicate yan. O di kaya HTTP or HTTPS protocol na problema. Baka may issue mismo sa website nila. Or baka naka-block yung HTTP or HTTPS doon na access sa network ninyo. Baka nasa kumpanya ka, bawal mag-internet. Binlock nila yung protocol na yun. So, di ka mapag-internet. Gets mo? Lastly, yung lagi kong paborito, TCP/IP problem. Baka may general network communication issue. Baka walang proper TCP/IP settings dito sa computer na to. See kung paano mo nagamit yung protocol. Since alam mo yung mga basic or common na protocols, hindi ka nangunguna. Hindi ka sumusuntok sa buwan. Alam mo talaga siya. Okay? Again, ulitin mo na lang tong video na to. Siguro binibilisan ko na lang para maikli lang yung video. Pero ulitin mo to para mas maintindihan mo. Okay? Lastly, bibigyan kita ng boss notes. Most important protocols na kailangan mo matandaan: TCP/IP, basic communication; DNS, name to IP; DHCP, gives IP automatically; HTTPS, HTTP, pang-access ng websites; FTP, pang-transfer ng file sa network; SSH, secure remote access through CLI; SMTP, send email. Yung POP3 tsaka IMAP, yun yung pang-receive, tapos yung ICMP, nakalimutan ko na lang ilagay dito. No? Alam mo naman yung sinutukoy ko. Basta, lagi matandaan, boss, protocol, yan yung language or rules ng mga computer sa network. Okay? Malinaw? Mag-subscribe ka, mag-like ka kung may natutunan ka para ganaganaan naman ako mag-grade pa ng ibang video. Okay? Panoorin mo to ulit para may natutunan ka. Salamat. Dito muna ako. Bye-bye.